Nakasanayan na ni Ivana ang kilos lalaki at ayos lalaki, kaya naman akala niya ay mayroon din siyang pusong lalaki. Until she met Martin. Mabait, gentleman at higit sa lahat, hindi nito pinapatulan ng kanyang mga tantrums. Yun nga lang, little sister lang pala ang turing nito sa kanya, hanggang dumating ang gabing iyon. Isang gabi ng pagkalimot na nagbunga ng isang alaala. Alaalang tanging dahilan niya para mabuhay, ang pagdating ni Lance sa buhay niya. Magandang araw kaibigan, isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Tunghayan po natin ang kwento ni na Martin at Ivana. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ikinurap ni Ivana ang mga mata upang pawiin ang pamimigat niyon. Pagkuway umalis siya mula sa pagkakasandal sa swivel chair. Those days were gone. Humarap sa one-side mirror na nagsisilbing dibisyon ng kanyang opisina sa opisina ng kanyang mga empleyado. Buhat doon ay kita niyang lahat ang kanyang mga tauhan na abala sa kani-kanilang mga gawain sa mga mesa ng mga ito. Maliban kay Mang Berto na janitor, lahat ng tauhan niya ay babae mula sa accountant hanggang sa simpleng clerk at typist. Napangiti si Ivana. At least, may konsuelo naman siya sa kanyang mga tauhan. Nakabibigay lang niya ng increase sa sahod. Maya-maya ay tumuon ang kanyang paningin sa sariling refleksyon. Wala na ang galawgaw na si Ivana. Wala na ang masasayang sandali at kainosentihan niya. Tinitigan niya ang magandang mukha at pilit na binabakas ang mga alaala ng kahapon sa kanyang mga mata. Lance Sebastian, iyon na lang ang naiwan sa kanya. Mga alaala ng mapait na kahapon na hanggang ngayon ay nasasalamin niya sa kanyang mata. Pabuntong hiningang muling naupo sa swivel chair ang dalaga. Akmang babalikan niya ang pagbabalik tanaw sa kahapong oo nga't may pait na naiwan. Tila hinahanap-hanap pa rin niya ang kaakibat na tamis at saya sa kanyang puso na mas nakatatak doon. Ngunit napukaw siya sa isang katok at sa pagpasok ni Laika, ang kanyang kalihim. Ma'am, may meeting ho kayo 12 o'clock with Mr. Pablo. 3 o'clock naman ho ang conference niyo sa Manila Pavilion. Paalala nito pagkuway humakbang na itong palapit sa mesa niya. Heto na ho ang mga pirmado at notaryadong papeles na pinapaasikaso ninyo kay Attorney Torres. Saka nito inilapag ang may kakapalang dokumento sa kanyang mesa. Thank you, Laika. May iutos pa ho ba kayo, ma'am? Wala na. Aalis na ako para sa meeting namin ni Mr. Pablo. Bahala ka na muna rito sa office, ha? Yes, ma'am. Nang maiwang mag-isa si Ivana ay binasa niya ang mga papeles na iniwan ng babae. Bahagya pa siyang nagulat nang magring ang phone. Yes? Ma'am, si Sally ho ito. Oh, Sally, bakit? Si Lance po, nangungulit. Tawagan ko raw kayo sa phone dahil namimiss niya na kayo. Napangiti si Ivana. Nasaan siya? Hello, Mami! Agad na wika ng munting tinig mula sa kabilang linya. Oh, Lance, namimiss mo raw ako. Malambing niyang tanong sa bata. Yes, Mami! Anong oras ka uuwi? Iho, kakapasok lang ni Mami. Marami pa akong work dito sa office. But Mami, I miss you. Nakakainip dito sa bahay dahil walang pasok sa school. You promise me, hindi ba? Pupunta tayo sa Jollibee mamaya, tapos sa mall? Oo, pero maaga pa. Ang mabuti pa, sabihan mo si Yaya Sally na paliguan ka na at pakainin. Then, matulog ka na mamayang gabi para hindi ka antukin sa pamamasyal natin, okay? Yes, Mami! Bye! Isang matunog na halik ang ipinarinig ni Lance sa kanya at ibinaba ang telepono. Naiiling na ibinilik ni Ivana sa lalagyan ng telepono. Si Lance ang bunga ng kahapong hinding-hindi ko itinuturing na pagkakamali. Siya lang ang nagbibigay ng kaligayahan sa akin ngayon. Saka siya nagbalik tanaw sa nakaraan. Chong! Bahagyang nagulat si Martin at nilingon ng tumapik sa balikat niya. Yes? Pagkuway na pakunot no ito at hinagod ang tingin sa kabuuan ni Ivana. Bago ka ba rito sa boarding house namin? Pinigil ni Martin ang mapangiti dahil alam nitong ang kasunod na yun ay mapapahalakhak ito. Yeah, I'm Martin Natividad and you are? Sabay lahad nito ng palad. Ako si Ivana, anak ng kasera nyo. Pilit pinalalaki ang boses na wika ni Ivana na sa halip na tanggapin ang palad nito ay tinapik lang ito sa balikat.
Ikaw pala si Ivana. Nabanggit ka nga sa akin ng mami mo. Dinaan na lang ni Martin sa pagkakamot ng ulo ang pagkapahiya dahil sa pag-ignora niya sa pakikipagkamay nito. Cute ka pala. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Correction! Guwapo ako! Pagkawika niyon ay walang babalang hinawakan niya sa kwelyo ang binata. At kung gusto mong magkasundo tayo, wag na wag mo akong tatawaging cute, maliwanag. Sabay bitaw niya sa kwelyo nito. Wow! Tila hindi makapaniwalang napailing si Martin. Pagkuway kaswal nitong inayos ang nagusot na kwelyo. Sure, from now on hindi na kita tatawagin ng cute. Miss Guwapo, okay na ba? Niluloko mo ba ako? Tumaas ang kamay ni Ivana na akmang manununtok. Hey, I'm just joking, okay? Relax ka lang. Don't tell me ganyan kung binyagan mo ang bagong border nyo. Natatawang wika nito. Kapag kagaya mo ang border talagang, Ivana, ano na naman ba yan? Bakit inaaway mo ang bagong border? Buhat sa pinto ng kusina ay lumabas si Aling Minda. Isang babaeng may edad na ngunit may itsura pa rin. Kaya walang tumagal na border sa atin. Ganyan ang trabaho mo eh. Nakapamaywang na lumapit sa kanila ang ginang. Hindi naman ho. Nagbibiro lang ho si Ivana, Tita Minda. Actually gusto lang ho niya akong turuan ng martial arts. Tatawa-tawang wika ni Martin. Ganoon? Hindi pa rin naniniwala ang titig na ipinukol ni Aling Minda sa nag-iisang anak na dalagita. Oho, I'm okay tita. Friends na kami ni Ivana. Saka ito bumaling sa kanya sabay kindat. Napairap dito ang dalaga. Ivana, ayusin mo nga ang mukha mo. Saway ni Aling Minda. Oho! Wika niya bagamat hindi man lang nag-abalang ayusin ang hilatsa ng mukha. O sige, maiwan ko na kayong dalawa. O yung bilin ko ha. Oho! Inis na humalukip-kip ang dalaga. Ayusin mo ang sarili mo. O, maiwan na kita rito ha, Martin. Sige ho, I'll be fine. Tumalikod na ang ginang. Naiwan naman silang nakatayo sa gitna ng sala. Akala mo ba natutuwa akong pinagtakpan mo ako kay mami? Panimula ni Ivana. At akala mo ba makukuha mo ako sa mga pakindat-kindat mo ha? Hindi yata. Sinabayan niya ng talikod at iniwang nakamaang si Martin. Nabinyagan ka na pala ha. Wika ni Martin habang tinitipa-tipa ang kwerdas ng gitara. Muntikan ka ng maumbag ni Guwapo. Umayos ng upo sa malapad na pasimano ng bintana si Martin at tumanaw sa katapat na bahay na isa ring boarding house na pambabae. Oo nga eh, tama ang sinabi nyo, ang taray ng anak ni Tita Minda. Pero ang ganda niya ha. Ang ganda? Sabay-sabay na wika ng 6 na lalaking boarders. Nagandahan ka sa babaeng yun? O ninyo ha? Kinunutan lang niya ng noo ang mga bagong kasamahan. Totoo namang maganda siya. Matangos ang ilong, maganda ang mamula-mulang pisngi, malalantik ang pilik mata at bukod doon ang ganda ng korte ng lips. Yun nga lang, kilos lalaki at ayos lalaki. Kaya mas tamang sabihin na gwapo siya. Tawanan naman ang mga lalaki. Sa kinakukublihang pinto, dinig nang nakikinig na si Ivana ang usapan ng mga boarders. Nagagandahan siya sa akin? Saka napahaplos sa mukha niya ang sariling palad. Hindi yata gwapo ako. Ilang taon na ba siya? 17 years old pare. Ang lagay lagot ka lang naman kapag pinagtuunan mo ng pansin dahil 21 ka na. Biro ni Melvin. Hindi bunsong kapatid ang pwede kong ituring sa kanya. Depensa ni Martin. Kid brother ang ibig mong sabihin? Tawanan uli ang mga boarders. Inggit lang kayo kasi mas gwapo siya sa inyo. Kantsaw ni Martin. Hindi ko naman ipagpapalit ang sarili ko sa isang yun Kahit siya pang pinakagwapo rito sa buong compound, never pa rin siyang may imamatch sa amin. Kami pa rin ang preferred na mga girls sa tapat, hindi ba? Sabay kindat ni Chris sa isang magandang babae sa kabilang bahay na nagpapahangin sa teres at nakatanaw pala sa kanila. Oh my! Bulalas ni Leandro nang sundan ng tingin ng kinindatan ni Chris. Hi Amira! Hi boys! Nakangiting kumaway ang babae sa tapat. Lipat naman kayo rito. Wala si Manang Luring. Walang bantay. Nagsasalita ito habang kay Marty nakatingin. Talaga? Sabay-sabay uling wika ng mga lalaki. Oo, isama ninyo ang bago niyong ka-boardmate ha?
Sabay kindat nito kay Martin. Pagkuway tumalikod na ito at maarting humakbang papasok. Wow! Type ka ni Amira! Ang dudumi ng utak nyo! Halika, sama ka! Huwag na, marami pa akong gagawin, malapit ng exam at… Pare ha, huwag kang KJ. Kung kay Ivana lang naman na mukhang type mo, dito na kami kay Amira. Maganda na at babaeng babae pa. Pilit ni Noel. Pero, halika na, minsan lang naman eh. Sabay akbay ni Chris sa kanya at hinila siyang papalabas ng kwarto nila. Wala namang nagawa si Martin kundi sumama sa mga ito. Ang mga lalaking ito at pupunta nga sa kabila. Ngit-ngit na bulong sa sarili nang nakikinig na si Ivana. Nang masilip niyang palapit na sa kinaroroonan niya ang mga ito, ay agad siyang nagkubli sa platerang yari sa makapal na nara. At isinama pa nila si Martin, ang lalaking iyon at aagawan pa pala ko kay Amira. Teka nga. Ngit-ngit na akmang susunod sa mga ito. Oh, saan ka naman pupunta at nakajacket ka pa? Sa hagdanan ay nakasalubong ni Ivana ang ina na puro facial cream ang mukha. Mukha ka talagang lalaki sa suot mo. Diyan ho kina Amira, makikipagkwentuhan. Akmang didiretso sa pinto palabas ang dalaga. Oy! At sinong may sabi na pwede kang lumipat sa kabila? Manggugulo ka na naman doon, ganun ba? Naku, huwag na. Magrereklamo na naman si Aling Luring na iniistorbo mo ang mga borders niya. Mami, hindi naman ho eh. Isa pa naroon na ho sina Chris. Susunduin ko na dahil mag-aalas 11 na. Kailangan na nating isara itong main door. Ha? At ano naman ang ginagawa ng mga lalaking iyon sa kabila? Ano pa? De pumuporma. Sige ho, susunduin ko na sila. Iyon lang at sinabayan na niya ang ina ng talikod palabas. Hindi na niya inintindi kung halos lumabas ang litid ni Aling Minda sa pagtawag sa kanya. Chong, pwede ka bang makausap? Nakapamaywang na tanong ni Ivana na bahagyang iniharang ang katawan sa daraanan ni Martin. Ha? Bakit? Maang na tanong nito na hindi malaman kung paano at saan nilalapag ang dalang baso na may tanim na rosas. Pinupormahan mo raw si Amira. Galit na galit ang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Amira? Hindi ah. Nagulat ito at bahagyang nataranta ang boses. Hindi, bakit niya ako binasted? At isa pa sabi niya ikaw ang kanyang type. Napailing na lang si Martin at sa wakas inilapag ang paso ng rosas sa may paanan nito. Ivana, kaya ka binasted ni Amira dahil babae siya at babae ka rin. Hindi, malapit sa akin si Amira pero mula nang dumating ka rito, iniwasan niya na ako at ikaw na ang laging tinatanaw niya sa teres. Nanlilisik ang mga mata niya rito. Ivana, hindi ko kasalanan yun. Siya ang tumatawag sa akin sa phone at siya ang lumilipat dito para makipagkwentuhan. Pero para sa akin, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. I have a girlfriend in US. May girlfriend ka na? Hindi malaman ni Ivana kung bakit bahagyang nabulol ang kanyang boses. May maliit na kurot na tila na dama sa puso niya. Yeah, she's waiting for me there kapag natuloy ko na ang paglakad ng petition paper ko ng mother ko. Nauna kasi siyang napetisyon. Doon na kami pakakasala at magtatayo ng negosyo. Lalong hindi maintindihan ni Ivana kung bakit tila sinasakmal ng malaking bibig ang kanyang puso. Kaya kumikirot-kirot iyon. Anong itsura niya? Hindi siya aware na sintonado na ang tanong niya. Of course, she's beautiful. May pagmamalaki sa tinig ni Martin. Mas maganda siya kaysa kay Amira. Kaya don't worry Chong, hindi kita aagawan sa kanya. Saka ito bahagyang lumapit sa kanya at bumulong. Kung gusto mo, tutulungan kita sa kanya. Talaga? Ngunit lihim na napalunok siya. Kay bango naman ni Martin. Ang mabangong sabon at aftershave na ginamit nito, idagdag pa ang panlalaki na tiyak na mamahaling kulo nito. Parang umiikot yata ang paligid sa kanya. Oo, sabay akbay nito kay Ivana. Kung gusto mo, simulan na natin ngayon. Tila na umid ang dila ng dalagita. Dama niya ang init ng katawan ni Martin na nakadikit sa kanyang katawan. Bakit parang nalilito siya? Totoo bang sinasabi mo? Chong, noon pa kita gustong maging kaibigan. At kung ito ang paraan para mapalapit ako sa'yo, I'm very much willing to help. Sige. Oh God, anong nangyayari sa akin? Bakit natataranta ako sa pagkakadikit ng katawan namin? Pero para namang ayokong mapalayo sa kanya. Pwede ba Ivana, tigilan mo ng pagpapalakad mo kay Martin? Galit na wika ni Amira sa kanya.
Abay umaga't hapon kung kulitin ako sa phone na sagutin na daw kita. Pasensya ka na. Talaga lang na-type kita. Nakayuko ang ulong wika ni Ivana bagamat nakapamaywang siya na animo lalaki talaga. Ivana, ano ka ba naman? Babae ka, babae rin ako. At isa pa, you're 17 only. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil kung mag-aayos babae ka, mas maganda ka pa sa akin. Mas maraming lalaking manliligaw at magkakandara pa sa'yo. At alam mo ba ha? Baka pati si Martin maloko sa'yo. Napaunat ng tayo si Ivana. Si Martin? Amira, pusong lalaki nga ako eh. Ikaw ang gusto ko. Ngunit mas pinili niya ang ignorahin niyon. Ayoko nga sa'yo at kahit hindi ako type ni Martin, ayoko pa rin sa'yo. Pero pwede mo akong maging kaibigan. Kaibigang babaeng babae, okay? Laglag ang balikat na tinalikuran ni Ivana ang babae. Gayunpaman ay may isang bahagi sa kanyang puso at isip na tila naguguluhan. Bakit tila kinikilig siya sa isipin pwede siyang mapansin ng isang kasing gwapo ni Martin? Bahagya pang napapitlag si Ivana sa tunog ng phone. Yes? Mami, uwian mo ako ha? Oh, sure Lance. Oh, naligo ka na ba? Yes, Mami. Good, so wait mo na lang ako ha? Yes, Mami. So bye for now, baby. Yes, Mami, bye. Nang ibaba na ni Ivana ang phone, tumayo na siya upang umalis ng opisinang iyon. Pupuntahan na niya ang ka-meeting. Bahagyang nagpalinga-linga si Ivana upang hagilapin ng tingin si Mr. Pablo kung saang panig ng restaurant na iyon nakalugar. Miss Sebastian? Pukaw ng isang waiter sa kanya. Yes, baling niya rito. This way, ma'am. Saka nito inilahad ang isang kamay pagawi sa isang direksyon. A certain Mr. Pablo is waiting for you. Thanks. Sumunod siya rito. May bahagyang kaba na pumipitik sa kanyang puso dahil malaking dilang pinag-uusapan nila ni Mr. Pablo. Malaking income ang madadagdag sa kanyang textile mill kung makukuha ang kontrata na magsusupply ng tela sa garment factory na pinamamahalaan ni Mr. Pablo. At ayon dito ay pag-aari ng isang balikbayan. Ang bahagyang paghawi sa buhok ng isang kamay ng isang kasalo ni Mr. Pablo sa pabilog na mesa ay tila slow motion na nakapture ng paningin ni Ivana. Oh God! Ang bahagyang kaba na nadarama niya kanina ay naging eratikong tibok na ng kanyang pulso. What is he doing here? At iyong pagnanais na tumalikod na lamang upang huwag makita ng dalawang lalaki ay pilit niyang kinalaban. Oh, she's here! Nakangiting wika ni Mr. Pablo nang mapabaling ang paningin sa kanya. Otomatikong sumulyap kay Ivana ang lalaking kasalo nito. God! Kaya tila lalong kinapos ang hininga niya nang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Bahagyang kumunot ang noon ng lalaki. Pagkuway naging blanko ang ekspresyon ng mukha nito na bagamat na natiling nakatitig sa kanyang mga mata. You're late. Himig nagbibirong wika ni Mr. Pablo na akmang tatayo upang salubungin siya. Let me. Ngunit mabilis na tumayo ang lalaking kasalo nito, sabay hila sa bakanteng silya sa pagitan nila ni Mr. Pablo. Please be seated, young lady. Wika nito sa kanya na bahagya pang yumukod at isinenyas ang hinilang upuan. Thanks. Hindi napigilan ni Ivana ang pagkabulol, hindi lang dahil sa nakakalulang presensya nito, kundi dahil sa pagkalanghap niya ng mabangong kulon at aftershave na gamit nito. That familiar feeling, parang saglit siyang nabalik sa kahapon. Mabilis siyang naupo. Kailangan niya iyon dahil parang mababali ang kanyang mga tuhod dahil sa panginginig ng mga iyon. Akala ko'y hindi ka darating, Miss Sebastian. Bunga ni Mr. Pablo na hindi maalis-alis ang mga ngiti sa labi. Traffic ho kasi. Pinilit niyang ituon sa mukha ng matandang lalaki ang paningin upang magkaroon siya ng dahilan na huwag man lang sulyapan ang kasama nito. Anyway, nag-order na ako ng food. Pero kung may gusto kang orderin, tatawagin ko ang waiter at... No, it's okay, Mr. Pablo. Hindi naman ho ako maarte sa pagkain. Saka siya yumuko. Ilang na ilang siya sa isiping nasa pagitan siya ng dalawang lalaki, na ang isa ay may malaking bahagi sa kanyang nakaraan. Well, okay. Anyway, I want you to meet Mr. Martin Natividad. Siya ang boss ko. Sir, this is Miss Ivana Sebastian, ang General Manager ng Centex Mill. Nice meeting you, Miss Sebastian. Napipilitang dahan-dahang nilingan ni Ivana ang lalaki dahil alam niyang nakalahad ang palad nito sa kanya. Nice meeting you, Mr. Natividad. Tinanggap niya ang palad nito na bahagyang nakayuko at akmang hihilain din agad. Ngunit naging mabilis si Marty na mahuli ang palad niya at mahigpit na ikinulong sa palad nito.
Me too, Miss Sebastian. Or shall I call you Ivana? Saka nito marahang pinisilang palad niya. Kayo ho. Saka siya napayuko. Tila ginagapangan ng kilabot ang buo niyang katawan dahil sa patuloy na pagpisil ni Martin sa palad niya. I think may palagay akong magiging matagal ang mga susunod pa nating business transaction. Let's drop the formality. I call you Ivana and you must call me Martin, okay? Muli siyang napilitan na magtaas ng tingin. Sige. Oh, by the way, let's eat. Nilingan nito ang palapit na waiter. Ilang sandali pa at kumakain na silang tatlo. Masalita si Mr. Pablo. Si Martin naman ay umaayon lang sa mga sinasabi nito. At si Ivana ay nakapokus man ang kanyang pansin sa plato niya, ay gising na gising ang kanyang pakiramdam na mas madalas siyang sulyapan ni Martin. So, it's a deal. Every other week ay sa inyo kami kukuha ng tela para sa aming garment factory, okay? Formal ang mukhang wika ni Martin habang inilalagay sa attache case nito ang mga papeles na pinipirmahan nila. Yes, Martin. That's nice. Napangiti ang binata. Mas maganda nga palang pakinggan if you call me by my first name at mas gusto ko yatang tawagin ka ng Ivana. Muling napayuko ang dalaga. Bahala ka. Noon tumikhim si Mr. Pablo. Since nagkapirmahan na tayo, I think I better go, Sir, Miss Sebastian. Kailangan ko na kasing bumalik sa opisina dahil may darating na kliyente. Sige, Mr. Pablo, mauna ka na. Marami pa kaming pag-uusapan ni Ivana. Isang simpatikong ngiti ang iniukol nito sa kanya kahit bahagya pa rin siyang nakayuko. Well, nanunukso ang himig na tumalikod ng matanda sa kanila. Na tila may nararamdaman nito na kakaiba sa kanila ng dalaga. Ungkatin kaya ni na Ivana at Martin ang nakaraan nila? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.